Magandang araw po mula sa Tansawan. Ako po si Cap Solomon Noel Biomoro, purong barangay ng Tansawan. Hayaan niyo pong ipakilala ko sa inyo ang aming barangay kahit sa mali at konting detalye lamang. Ang barangay po namin ay may 555.57 hectares na laki in terms of land area. Kami po ay isa sa pinakamalaking land area sa Navotas City. At meron naman din po tayong 15,585 na populasyon dito po sa ating barangay base po sa Philippine Statistics Authority noong 2020. Hayaan niyo naman po ipakilala ko sa inyo ang ating lupon tagapamayapa at kung anong meron dito at paano po sila ipipresent na maayos sa inyo. Una sa lahat, noong 2011 up to 2018, tayo po ay nanalong first place sa citywide. So, nanalo ho tayo doon at awa ng Diyos, in 7 years consecutive, tayo tayo nanalo. Dumating ho 2019 hanggang 2020, nawala ho ng assessment ng LTIA because po sa pandemic. 2021, nagbalik po ang LTIA assessment at sa kabutihan pala, nanalo ho tayo. Pumangalawa ho tayo sa Barangay Tansa 2 na sa pinakamataas na grade po sa LTIA noong 2021. At noong 2022 hanggang 2024 po, nakamit uli ng Barangay Tansa 1 ang first place sa LTIA. So dahil sa tiyaga at pagpupursige natin kasama mo ating mga lupon payapa, lagi natin nagagampanan ng trabaho natin dito sa barangay in terms sa mga dispute at mga problema natin barangay. Pumunta muna po tayo sa proseso ng mga kaso na dumadaan po sa lupon tagapamayapa. Una ho, pagka meron ng reklamo ang ating mga kabarangay, pupunta po sila sa ating sekretary ng barangay upang magpasa ng formal complaint. At i-assess at i-verify ng ating sekretary ng barangay kung meron po itong sapat na merit para tanggapin po sa katarungang pambarangay. At kung ito po yung magkakaroon ng merit or verified po ng ating sekretary, tsaka po natin ito lalagyan ng docket number. At pag nalagyan po ito ng docket number, sa loob ng 3 araw, kailangan natin ma-notify ang mga respondent at complainant kung kailan ang hearing nila. Pero ang ginagawa ko namin dito sa barangay, once na ma-file na yung kaso at magkaroon ng docket number, the following day ho, pinapadala na ho natin ng software ang complainant at ang respondent. So, papasok naman po tayo ngayon sa 15 days mediation na pangungunahan ng lupon chairman, which is ako po bilang barangay captain. Sa loob ng 15 days, susubukan ko pong yutasin yung kanilang problema, pag-uusapin, pag-aharapin, at gagawin na lahat ng makakaya para masettle yung kaso. In case ho na hindi ho matapos within 15 days sa mediation, papasok na ho tayo sa conciliation. Bago ho magsimula ang conciliation, mamimili ho ang respondent at ang complainant ng tig-isa nilang lupon. At ako na po bilang lupon chairman ay bubunot po ng isang lupon na binubuo ng 3 lupon na magiging pangkat para humarap po sa conciliation. At yung 30 lupon na napili, sila po ay mag-i-elect kung sino magiging pangkat tagapamuno para po sarapin yung kaso sa conciliation sa loob ng 15 days. In case po dumating ang pagkakataon na hindi pa rin po naresolba ng ating lupon ang kaso sa loob ng 15 days, meron pa po tayong pwedeng gawin na extend natin into 15 days kung nakikitaan pa po natin ng pag-asa na masolusyonan natin yung kaso o yung reklamong isinampa dito sa barangay. In case po na hindi po rin matapos dun sa extra 15 days na hiningi na sa atin ating mga lupon, meron pa rin po tayong another 15 days last option para i-extend ho yung paghaharap at baka magkaroon po tayo ng paraan para at least ma-resolve natin yung case nila sa loob ng 60 days. Sa loob ng 60 days ho, kung sakaling hindi magkaroon ng maayos usapan o within 60 days, kailangan na mapagbigay tayo ng certificate file action na ipapasa nila sa court para po ito yung tigil na sa korte. Dahil ayun po ang kapangyarihan ng barangay na pwede ho tayo magbigay ng CFA once na hindi ho natin na-settle yung kaso. Pero dito sa atin, ginagawa natin 100% lahat ng bagay para masolusyonan po natin yung mga kasigalot na dumarating po dito sa ating barangay. Pasok naman po tayo sa innovation na ginagawa namin para makatulong, para ma-settle yung mga kaso pumapasok sa atin dito po sa lupon tagapamayapa. Una ho, ang prayer ho ay ginagawa namin para magkaroon tayo ng spiritual guidance. Uusan ho ang complainant ng isang prayer na willing magpatawad at bibigas naman po ang inireklamo ng isang prayer na sila naman po yung humihingi ng tawad. Sa pamamagitan na nun, may panimula na po tayong guidance galing sa taas at syempre kahit papali po ang prayer na kukuntong yung mission. Dumako naman po tayo sa sunod yung bell. Imbis na bell po ginagamit namin dito po sa harapan ay bell kasi mas nakakapag-pacify siya
ng emosyon nakakapagpababa kaysa sa idaan mo natin sa maingay na level tulad ho nito. At syempre sa below, iba hong tunog at mas kaya-kaya pakinggan at nakokontrol naman ho natin mga emosyon. Sumunod naman ho tayo sa separate counseling na ginagawa namin. Dito ho, pag masyadong mainit po yung magkabilang panic, ginagawa ho namin, sineseparate po namin yung both parties at kinakausap po ng one-on-one ng mga lupon natin. Para ginagamit din ho natin dito yung time para at least bumaba yung emosyon, magkaroon ng maayos na paglalabas ng sama ng loob, tsaka alam mo natin na harapin pag nadidig na natin yung magkabilang panic at magsasabi na sila ng bawat side nila, natutulungan na po ng lupon na kumakausap sa kanila. Sumunod naman po tayo sa We Are Family. Ang We Are Family po na innovation namin dito sa Tansawan ay isa pong napakahalaga innovation na ginawa namin. Kasi po, ang Tansawan po is karamihan is magkakamag-anak. Pagka laban ho ng magkakamag-anak ang nangyayari ho sa amin sa Lupon, ang ginagawa ho namin tinatawag ho namin yung eldest doon sa kanilang angkan para tulungan ho kami na masolusyonan yung kanilang problema. Kasi alam naman ho natin, sa pamilya Pilipino, napakahalaga ng pamilya at pinapakinggan po talaga ng mga tao yung nakakatanda sa pamilya nila. Kaya isa ho yun sa napili namin din innovation na matagal nang ginagawa dito sa Tansawan para po masolusyonan yung problema sa mga lupon. Sunod naman po yung Lupon Anytime. Ito naman po isagot dun sa mga problema na may mga conflict ng kaso dito sa barangay na hindi mo sila makaka-attend during office time. Ang ating pong mga lupon ay nag-a-adjust ng oras. Kung kailangan mo i-hearing sa gabi, i-hearing mo namin sa gabi. Kung kailangan mo sa umaga, i-hearing mo namin sa umaga. Para at least natutupad natin yung mandato na naharap natin yung mga cases. At syempre, para din magkaroon ng convenient time yung respondent tsaka yung complainant para magharap sila. Binibigyan natin tayo nag-a-adjust sa oras para gawa natin para maharap nila yung mga kaso nila. At syempre po, ang pinakabago po sa innovation na ginagawa ho namin dito sa barangay, isyong kaagapay para sa kapayapaan. Ito po yung mga samahang grupo dito sa aming barangay na kinikilala ng mga tao. Una ho sa lahat, pagka nagkaroon mo ng conflict, ng gulo, halimbawa ho, parehas silang membro ng TODA, nagkaroon ng gulo, dumating sa mediation, hindi ho namin naayos. Dumating sa conciliation at hindi ho natin naayos. Doon ho namin sa extra 15 days na request na mag-i-invite ho kami ng mga leaders nila dun sa mga samahan nila para kasama namin humarap sa mga sigilot. Kasi sa totoo lang po, once naman tayo bilang mga tao ay pumasok sa isang organisasyon, nire-respeto natin yung mga opisyalis nun. So ginamit ho namin yun sa mga tao na nagkaroon ng conflict pero sa isang organisasyon sila. So ini-invite ho natin yung mga leaders ng organization nun para makasama natin sa pag-usap sa kanila at para kung masettle din po yung mga cases. Meron na ho tayong mga nangyaring ganun na cases. Dalawa na ho. Cases ho sa TODA, yung dalawang trusted driver nating kababayan dito sa barangay na naayos dahil yung pagtulong ho ng TODA officials. At same din daw sa mga senior citizen na nagkaroon ng problema, natulungan din ho tayo ng ating mga senior citizen officials or OSCA na tinatawag din sa aming barangay para po masolusyonan yung aming problema sa lupon. So, yun lang po. Ayun po ang mga innovation na ginagawa namin sa barangay. Naging information dissemination campaign din po tayo sa mga presidente na dito sa Tansawan para po sa Katurang Pambarangay at mapag-usapan din ano po talaga ang Katurang Pambarangay. Ginagawa namin ito tuwing panahon ng Barangay Assembly at meron po kami ditong buwan-buwan na ugnayan na ginagawa namin yung mga meetings sa mga street o purok para mapag-usapan yung mga concern sa barangay. At the same time, sinasabi na rin po namin doon kung may mga ginagawa sa Katarungang Pambarangay o sa Lupon Tagapayapa, paano po talaga nag-work ang lupon. So, hindi po tayo nagkukulang doon at yung mga lupon ho natin, may mga times din na nagbabay-bay sila para mag-campaign din ho para may paggawanig yung case sa atin. Regular na ginagawa ho ng barangay yun at hindi ho kami nagkukulang. Meron din ho tayo mga nagdo-donate sa ating Katarungang Pambarangay para sa mga operation nila. Lalo ho yung bagong gawahong office ng Lupon Tagapayapa na dinonate ni John Louie Acopang. Nagpapasalamat po tayo at binigyan mo tayo ng materyales o panggawa nung ating opisina na napakaganda at kaya-aya sa mga tao mapupunta. Kasi malaga rin po yung maging impression ng mga tao during that time na haharap po tayo sa Lupon. Pangalawa ho, may nagbigay din ho sa atin ng bike na ginagamit po ng sa aming server natin na si Kagawad Driver Remudo
dinonate niya po yung bike para at least mas mapabilis po at maging part na ng pag-ikot ng sa aming server natin yung pagbibigay ng mga sorpresa sa mabilis na paraan sa pamamagitan ng bike na dinonate. Kaya niyo pong report ko sa inyo ang summary of cases ng 2004 ng ating katarungang pambarangay dito sa Tansawan. Meron mo kaming 102 case na tinanggap ng lupon tigapamayapa at ito po yung aming hinarap. Sa 102 na cases, 99 po dito ay ating nasettle. Sa 99 na po na yun, 90 ang nasettle doon natin sa mediation. At meron po tayong siyam sa conciliation. So meron lang po tayong tatlo na CFA na final na hindi po talaga naayos namin sa barangay. So mataas naman po yung ating percentage pagdating sa settlement. At bago po ako magpaalam, nais ko lang po mag-iwan ng mga pananalita sa inyo. Kami po dito sa Barangay Tansuan, especially po dito sa Katarungang Pambarangay, ginagawa po namin yung best namin para magawa yung trabaho at mandato namin. Alam naman natin na ang Katarungang Pambarangay at ang Lupon Tagapangmayapa, ang trabaho isettle lahat ng case hanggat makakaya. Kahit minsan ho, nagmumukhang bias na para masettle, ginagawa ko namin yun. Kasi ayun yung mandato namin. At ipinapaliwanag din naman ho namin sa aming mga constituent na umaharap dito sa aming barangay na ang gagawin trabaho ng barangay, isisettle ho kayo. Wala ho kaming kapangyarihan to convict, wala rin ho kaming kapangyarihan para magparusa. Ang gagawin ho namin dito ay isettle lahat at ayusin lahat kung kakayanin. Kaya kami po sa Barangay Tansawan, isa sa mapayapang barangay sa Napokas. At sana makita rin ito na ang mga konstitusyon. Maraming salamat po.